Pag-open ng GCash, doon ako pumunta sa 3 dots. Tapos sa baba, nandun yung G-Loan. 15,000 ang pwede kong utangin. Tapos yung get started. Nag-start ako sa 5,000 kasi bayad na ako niyan, kaya lumaki na yung loan ko. Nasa baba yung summary kung magkano yung babayaran mo in total. Tapos pwede ka naman mamili kung 9,000, 10,000. Sa akin sinagad ko na siya ng 15,000. Tapos mamili ka ng reason mo kung bakit ka uutang. Sa akin pinili ko na lang business expense. Ayan yung pinaka-summary. Total amount mo ilang months mong babayaran. Bali basahin muna natin yung mga tips nila, no? Kapag daw maganda yung G-score mo kasi maganda yung pagbabayad mo on time, pwedeng tumaas pa yung utangin mo next time. Tapos dun sa number 2 naman, kapag kasya yung laman ng GCash mo at due date mo na, pwede nila yung bawasan. Pwede nilang mag-auto-debit. Tapos pwede ka ulit mangutang kapag natapos mo ng bayaran yung niloan mo. Tapos i-continue mo na. Ayan, nire-review mo muna yung mga personal information mo kung tama. Tapos pag okay na, next mo na. Tapos fill upan mo yung mga yan hanggang dun sa character reference. Pagkatapos na, i-next mo na ulit. Tapos i-review mo siya. Double check lang kung tama yung mga fill upan mo. Tapos yung box, titingnan mo yan. Kung gusto mong basahin yung mga agreement, basahin mo. Tapos i-submit mo na. Makikita nyo na hindi siya buong 15,000 kasi kinuha na agad nila yung interest. Dito check natin yung box para mabasa natin yung sa disclosure statement. Ayan, basahin nyo yan. Parang i-review nyo lang ulit. Pag okay na sa inyo, yung pangalawa naman, loan terms and conditions. Medyo mahaba siya. Kung may tiyaga kayong basahin, basahin nyo. Tapos continue na. I-confirm nyo na. Tapos magsasend na ng code dun sa number nyo. Pagka-type nyo ng code, ayan, successful na yung loan application nyo. Then okay. Ayan, matik na siya. Malalagay na siya sa GCash nyo. Papakita ko lang sa inyo yung payment history ko. Pero pwede mo naman siyang bayaran kung kaya na nyo siyang bayaran ng buo. Doon tayo sa borrow. Tapos G-loan. Ako kasi hindi ko kaya every month ako nagbabayad. October nakabayad na ako kaya 0 siya. Hindi naman ako magpipilon kasi next month na ako ulit. Sa transaction history, nagsimula ako ng April. Tapos 2 months na lang November and December. Tapos kung may mga katanungan kayo, pwede naman kayo mag-comment sa baba.